30th anniversary ng TESDA at ang 2024 Philippine National Skills Competition ating alamin kasama sina Undersecretary Vidal Villanueva III, Deputy Director General for Operations ng TESDA at si Engineer Juvencio Ferrer, Regional Director ng TESDA NCR at Vice Chairperson ng PNSC. DDG Vidal at Engineer Ferrer, magandang tanghali po sa inyong lahat. Good afternoon po, Ma'am Yusek, Ma'am Ninya, good afternoon. Sir, para po kay DDG Vidal, una po sa lahat, ngayong 30th anniversary ng TESDA, ano po ang tema ng selebrasyong ito ngayong taon at ano-ano po yung mga activities at programs ang inyong inihanda para dito? Thank you, Ma'am Yusek. Ang theme po natin for this year's 30th anniversary ng TESDA ay TESDA 30th, Continuing Legacy of Empowering Filipinos, Elevating Global Competence. So, alam naman natin that TESDA is equipping our Filipinos para makapagtrabaho sila both locally and internationally. So, yan yung focus natin ngayon at pinapakita din natin kung ang galing ng mga Filipinos pagdating sa World Skills Competition kasi idadaos din natin ang Philippine National Skills Competition within the long week celebration ng ating 30th anniversary. Okay, for DDG ulit, no? Bilang bahagi po ng anibersaryo ng TESDA, ano po ang tututukan ninyong mga programa para sa ating mga vocational students at paano po ninyo palalawigin ang mga proyektong ito? Meron tayong mga program na naihanda, ma'am, kasi in-invite natin yung mga senior high school sa buong Kamaynilaan at saka sa mga nearby provinces dito sa National Capital Region. So, ipapakita natin, aside doon sa mga skills areas na ipapakita natin, tuturuan din natin sila paano ba mag-prepare ng resume, paano nila sagutin yung mga tanong sa interview kung nag-a-apply sila, at paano nila bihisan yung sarili nila as they appear before the employers. So yun po, isa sa mga tututukan natin yun para masigurado natin na yung mga applicant coming from vocational or technical vocational education natin ay makuha po ng mga employers. O Ninya, malaking bagay yun, no? Lalo na sa mga first time na mag-a-apply, no? Sa mga trabaho. Engineer Ferrer, para po sa inyo itong katanungan na to, no? Ano naman po ang detalye nitong 2024 Philippine National Skills Competition? Kailan at saan naman ito gaganapin? Thank you, Yusek, Ma'am Nia. Yung ating pong Philippine National Skills Competition ay gaganapin po ito sa World Trade Center. At ito po ay sa August 21 up to 25. Meron po tayong theme dito, specifically yung Empowering the Future, Advancing Skills for Tomorrow. Ito po yung ating theme. At ang mga gagawin dito, aside from, of course, yung competition itself, ay meron tayong makikita doon ng mga showcase ng mga technology ngayon, mga updated higher TESD. Meron din tayong trial skill na ginagawa para yung mga high school natin, sabi nga ni Yusek, i-invite natin sila at kanilang ma-experience how to do things. At yung ating technology exhibits natin, tuloy-tuloy yung gagawin natin the whole 3 days activities po natin. Pwede pong malaman yung mga skills na isa-showcase po natin, no, para sa kaalaman ng lahat kasi very exciting po ito eh. Parang ring Olympics to eh. Correct. Yes, diba? From Olympics national, sila yung magre-represent sa ating bansa, sa international. Sa ASEAN at saka sa World, World Skills Competition. Yes. So, are Yes. Engineer? Yes, please allow me. Basahin ko lang yung mga skills natin. Meron tayong automotive technology wherein 10 region ang maglalaban-laban dito. May bakery, meron din tayong beauty therapy, 12 rehiyon. Meron tayong cyber security, 13 na region ito. Carpentry, 5. CNC, maintenance, ito yung ating automated na machine shop na talaga. Meron tayong cooking, 17, electrical installation, 13 na region na maglalaban, electronics, 19, fashion technology, 20, graphic design technology, 21, hairdressing is 22,
hotel reception, 23, information network cabling, 24. Meron din tayo sa IT network system administration, 7, IT software and business, 8, mechanical engineering, CAD, computer aided design. Meron tayong mechatronics, meron tayong plumbing and heating, refrigeration, air conditioning, restaurant services, wall and floor tiling, web technology, and welding. Yun po ang 25 areas 25 natin. areas. 25 areas. Parang kasama dyan yung pagiging barista ba? Parang Meron po. magaling tayo Meron doon po. eh. Meron po Oo. tayo dyan. At saka graphics design. Graphic design, kasama Kasi saan po tayo nakikita ang pinakamagaling? Ano nga skill? At lalo na pag lumaban po tayo sa ibang bansa. Nako, Ma'am Ninya, parang magaling tayo sa lahat ng skills. Yun yung tututukan lang natin, na yung mga competitors natin, hindi lang tayo basta-bastang magpadala kung sino-sino lang. Kaya itong Philippine National Skills Competition, preparation to sa ASEAN Skills Competition at sa World Skills Competition. Sinasala na natin. Pero kung skills kasi, lahat ng skills area, magagaling ang mga Filipino. Yun yung feedback na nakukuha natin. It's just that for several years, hindi tayo naging active doon sa mga international competition. Kaya hindi nare-recognize ang Filipino. But during the time of Secretary Danilo Cruz at dumating din po si Secretary Dr. Suharto Timang Dadato, Yes. binuhay natin ulit itong National Skills Competition at nag-participate na tayo sa ASEAN at saka sa mga international skills competition. So it will give advantage sa mga Filipino kasi maipapakita natin na ganun tayo kagaling. Hindi lang na-recognize dati kasi hindi tayo sumasali sa mga competitions outside the Philippines. I mean, so saan pong competition na tayo nanalo before? And if we are going to compete again sa ASEAN and World, saan po tayo sasali? What will we prioritize? Okay. In terms of skills. Sa 2023 USEC, ma'am, nanalo tayo sa ASEAN Skills Competition ng silver sa Graphics Design Technology Graphics? in Singapore. And also, we won also sa Abu Dhabi, sa World Skills Abu Dhabi this Ng year graphics po. design ng graphics din. design. Tapos, nagkaroon tayo ng Medallion of Excellence sa Electrical Installation in World Skills Singapore and Abu Dhabi also. Nagrepresenta sa atin si Christian Lazaros Asanza. And nanalo din tayo ng Medallion of Excellence in Restaurant Service World Skills Singapore. Nagkaroon din tayo ng Medallion of Excellence in Cooking World Skills Singapore din to. At saka nagkaroon din tayo ng Medallion of Excellence sa Network, IT Networking sa World Skills Ano yung Abu Dhabi. sabihin nung Medallion of Excellence? Gold, silver, bronze? Ano po yun? Itong Medallion of Excellence, ito yung na-meet yung standard, world standard natin. At points lang kasi ito eh. 0.01 ang I pinag-uusapan. see. Basta Basta't bigyan nakamit kayo. ka, bibigyan ka ng award for Medallion of Excellence. Pero meron pa rin gold, Meron silver, pa rin, bronze. meron pa rin po pa siya. din, I see. Very that's outstanding. Very Oo. outstanding itong mga napanalunan natin. Hindi namin alam na may mga ganito pala mga awards tayo na napalalunan. Kung sa Philippines, Ma'am Yusek, Ma'am Ninya, mayroon tayong palarong pambansa. Sa skills naman, ito yung Philippine National Skills Competition. Kung may ASEAN Games tayo, yung sa skills naman, mayroon tayong World Skills Competition ASEAN. At saka sa Olympics, yun yung World Skills Competition International na lahat ng bansa sa buong mundo nagpa-participate din po. So nakatutok tayo doon, pinapakita natin kung gaano kagaling ang mga Filipino. Kaya medyo magastos din to sa part ng government. Pero napaka-supportive naman po ang ating mahal na Pangulo, si President Bongbong Marcos, sa lahat ng gastusin. In fact, sa pagdadaos natin itong ating Philippine National Skills Competition, medyo magastos nga. Kasi sa dami ng skills area, kailangan natin magkaroon at magbili ng mga bagong equipment na world skill standard, na hindi na yung galawin mo lang Sira na. oo, at mga kalawangin na Oo, hindi kailangan hindi po mo like talaga. that this time. Kailangan. You really have to invest in equipment, di po ba? Kahit kasi minsan magaling ka nga sa skill, pero yung equipment mo kakarag-karag. How can we move forward? Yun po ang dahilan kung bakit tayo pumupunta sa mga world skills po natin. Dahil
kailangan natin ma-upgrade lahat, even the equipment and all the facilities. And we are so fortunate naman na talagang our government ay talagang pinapapunta tayo doon at yan dahil lang bakit yung ating mga Tibet ngayon. Dati-dati, ang sabi nga ng aming secretary, pag narinig mo ang Tibet, kulot-kulot at saka, di ba, we're not saying hindi yun tama, but ngayon higher na. Higher Meron level tayong higher level qualification. qualification ang pinag-uusapan. Which leads me to my next question, no? DDG Vidal, ano Yes. po yung mga papremyong matatanggap ng mga mananalo at paano naman po ito makakatulong sa technical excellence at skills ng mga nais sumali sa mga competition na ito? Basta ngayon, gumawa muna sa under the national level ay meron kaming binuo na papremyo from the packet na meron kaming available. Malit lang ito. Actually, yung pinaka-first prize namin nasa 30, 25, 20, ganun lang siya. But ang gusto naming ipakita dito na karamihan is yung pag-upgrade ng kanilang mga technology in the various regions. Buong rehiyon ito eh. Kasi kung hindi nila makikita kasi at ma-experience, mahirapan silang mag-upgrade. At ang kagandahan nito, kapag na-upgrade namin yung sa curriculum, sa even the capability ng mga trainers, even yung mga industriya doon sa iba-ibang mga rehiyon ay talagang ma-upgrade din at ma-update talaga as per need ng industry natin. Okay, madidiscover tayo and lalo tayong sisikat At sa saka iba't yung ibang mananalo, skills. Ma'am Ninya, yun yung ilalaban natin sa ASEAN Skills Competition. Totoo po yun. And pwede ba nating sabihin na RD Jovin na next year ang Philippines po ang mag-host ng ASEAN Skills Competition. Correct. Kaya ito, para tong Preload. preload ito doon sa ASEAN Skills Competition na ang Republic of the Philippines ang mag-host. So, Congratulations. on this occasion also sa 30th anniversary ng TESDA sa ating Pearl Anniversary, darating din po ang mga technical, vocational, and skills development, mga secretaries ng 10 mga bansa dito sa ASEAN at magkakaroon tayo ng OCM, yung OCM, organizing yung committee. organizing committee meeting, parang first meeting ito. At saka formally, ito turn over nila sa Philippines yung chairmanship dito sa World Skills ASEAN. Wow, Okay, galing. exciting naman ito, Exciting. DG. Parang nung inabot kay Tom Cruise yung Oo. LA. Yung 2028. Hindi, pero that's great. Congratulations. That's wonderful news na sa Pilipinas next year. Yes. Itong ASEAN competition. Okay, balik po tayo dun sa mga skills po natin at sa mga plans po ninyo in preparation for the ASEAN. Ano pa po yung mga dapat naming abangan dito po sa 2024 Philippine National Skills Competition at sa mga nais pong sumali at lumahok? Pwede pa po ba sila sumali at saan po sila makikipag-ugnayan? Thank you, Ma'am Ninya. Bali, actually, yung mga kasali na dyan ay sinala na yan eh. Kasi ang ginagawa naming selection ay nagsisimula sa provincial level o mga district levels natin. Doon nagkakaroon na sila ng skills competition. May And from among provincial. sa mga probinsya, kung sinong winner, sila ang ilalaban nila sa region. Tapos kung sino manalo sa bawat region, sino ilalaban nila sa national. So yun po. So kung sakasakaling sa magnanais gustong mag-join in this, ay we encourage everyone. Of course, napakahalaga na ating pong makasama dun sa pagsasanay ng mga bagay na ito. Dahil iba ito dun sa normal lang ng paggawa eh. So from the provincial level side ay dapat kasama na. Although may mga criteria dito, siyempre edad dapat i-consider. And then, of course, yung kanilang mga skills na dapat matutunan po nila. Ang expectation nila for these 3 days, napakaganda. Dahil sama nga namin yung 3 event po namin, sir, di ba? The TESDA anniversary, Pearl anniversary po namin, ang 30th anniversary. Ang 30 pala, Pearl. 30, Opo. Pearl. Opo. Okay. So, talagang naghanda po ang ating kagawaran upang maipakita na what we have done already for 30 years. And then yung ating second is the OCM, darating yung ating mga visitors from other countries, and we are also preparing for it, as well as yung PNSC natin. Ang highlight nito, pumunta kayo sa ating World Trade Center at sinisigurado namin ma-enjoy po ninyo ang Tibet Day, Tikbok Day namin. May nakalimutan kaming sabihin. Ang August 25 ay diniklara din po ng ating pamahalaan na National Tikbok Day. So, Yes, sinabayan on natin. that day also,
sa 25 August, magkakaroon din tayo ng yung World Cafe of Opportunities kung saan yung mga industries, mga partners natin, magkakaroon sila ng job hiring at interview ng mga applicants. Kaya exciting din to. Aside doon, hindi lang 3, 4 itong lahat ng activities. Kaya medyo puno tayo sa August 19 hanggang August 25, siksik. Ma'am Lilia and Yusek Mars. Ayun na lang po, no? Mga sirs, mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon. Ikaw, Ardy. Yes, sa lahat po ng ating pong mga minamahal kababayan na ating tagapanood sa araw na ito, ay kayo po ay amin pong inaanyayahan. Come join us at may papakita natin ano bang estado na ngayon ng ating mga manggagawa dito na inianda ng TVET, ng Technical Vocational Education and Training, at ma-witness niyo ang mga bagong mga teknolohiya, tawag namin dito World Skills Standards, at para na sa ganun ma-update tayo sa lahat ng ating po mga plano, ano bang gusto nating mga kurso at maging trabaho in the later part of our siyempre profession. Right. DDG? Ako din, Ma'am Yusek, Ma'am Ninya, gusto ko ding invite ang lahat ng ating mga kababayan. Puntahan nyo kami doon sa World Trade Center ngayong August 19 hanggang August 25. Yan po ang buong selebrasyon natin doon sa 4 na activities na na-mention ko na. Makikita nyo dito ano ba yung latest technology at ano yung sinasabi namin na higher level of qualifications, kasi dito natin isi-showcase yung galing ng Filipino at ang mga industrial revolution na ini-initiate ng ating Technical Education and Skills Development Authority. I would like to extend this invitation to all governors, mayors, mga estudyante at sa lahat po ng ating mga kababayan. Lalo na din po kayo, ma'am, mga media partners natin, you are also very welcome to join us on this very memorable occasion po. Thank Okay, you. good luck po Good luck. Thank you. And congratulations in advance. Maraming salamat po sa inyong oras, Undersecretary Vidal Villanueva III, Deputy Director General for Operations ng TESDA, and of course to Engineer Engineer Jovencio Ferrer Yes. for your Thank you. time po. Thank you so much, sir.